Kok kok kok. Kain na kain na. Kumain ka ng marami. Kumain para makapag-itlog. Shuan, nakauwi ka na. Ikaw, Ate, sumama ka sa akin, Wang Xuan. Wala na siya. Huang Mao. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ate, naglaro ng sabong ang Wang Xuan, nalugi ng mahigit 10 milyon. Sa ngayon, malamang parang aso na. Nakatali! Ate, sumunod ka sa akin. Sigurado, araw-araw. Parang nasa langit. Putang ina! Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Sabi mo, saan naglaro ng sabong ang Wang Xuan? Aray, aray, aray. Sabihin, Sabaw, bawang, sabungan. Huwag mo akong saktan. Babayaran ng asawa ko. umalis ka. Bawang sabungan. 15 taon na. Nananakit pa rin kayo ng tao. Dahan-dahan, tita. Dahan-dahan. Mahirap ang pagpunta natin sa lungsod, kaya dapat marami tayong ipagbili. Oo. Magmadali at kunin ang magandang pwesto. Tara, Tara, magbibili ka ng itlog sa lungsod, di ba? Mauna kayo, mag-CR ako muna. See ya. Bilisan mo. Bawang sabungan. Hindi imposible ang yumaman sa isang gabi, hemp. Kapag nahulog sa lugar na ito, tiyak na mawasak ang pamilya. Tara, sumama ka sa akin papasok. Oo, ganito nga. Ganda. Sipa mo. Sipa sa likod. Nagdugo. Tuka. Tukain uli. Tukain mo. Ang tatay ko, Jongming. May kakaibang galing sa sabong. Kilala siya sa mundo ng sabong. Sinasabi na ang mga santo ay tumutulong sa lahat. Sugatan mo. Ayos? Tukain mo hanggang mamatay. Pero ang tatay ko, ang tinutulong niya ay ang mga suga pa sa sugal na kinain ng kasakiman ang puso. Ibalik mo ang pera ko. Old Ghost. Narito ako. Gaya ng napag-usapan. Umalis kayo? Ang lakas ng loob mo. Hinaharap mo ang palabas na sabong para wakasan ang sugal dito sa aking Overlord Cockfighting Arena. Halika, mga tauhan, ilabas ang aking Red Flame Overlord. Tingnan, ito ang tumalo sa Python. Red Flame Overlord, talagang malakas. Master, ang Red Flame ay mula sa malalakas na lahi ng Southern Yunnan. Mahusay sa necklock spear. Mag-ingat. Tatay, hayaan ang Black Gold War Chicken ko na makipaglaban sa kanya. Ate, ang Black Gold War Chicken mo ay walang karanasan. Madaling malagay sa alanganin. Huwag kang mag-alala kung panoorin mo ako. Gumamit ng sisiw para makipaglaban sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Talagang malakas ang Red Flame Overlord. Agad na ginamit ang Unchained Wing Strike. Sa harap ng mabilis na atake, ang Black Gold War Chicken ay nagpa siyang umiwas ng mabilis. Siraan mo. Siraan mo. Paulit-ulit na umiiwas ang Black Gold War Chicken. Galit na galit ang Red Flame Overlord. Diretso ginamit ang kilalang necklock.
Ang galing ng batang babae. Nag-alaga pa ng ganito kagaling na manok. Hindi pwede. Ang red flame ko, walang katapat sa buong mundo. Paano natalo sa isang batang babae? Kuya Kon, sabi ko nga, ang black gold manok ko siguradong mananalo. Talagang may likas na galing si Ahua. Joe Laogui, nagkasundo tayo bago ang laban. Kapag natalo ka, ang Overlord cockpit ay agad magsasara. Dapat kang manumpang hindi na makikipagsabong. Ang perang ninakaw mo. Isang piso'y hindi babawasan. Ibalik sa mga biktima. Bayaran mo. Nandito ang listahan. Tupad mo ang pangako. Bayaran mo. Tumahimik ka. Bayaran mo. Tumahimik ka. Bayaran mo. Santo Jong, natalo ako. Buong puso kong tinatanggap. Ang pera nasa accounting room sa taas. Maaari ba? Sumama ka po. Para magbilang? Magpaturo ka. Si Master, sasama ako sa iyo. Little Black, oh Little Black, maganda ang ginawa mong 9 heaven drop ngayon. Malaking tulong, bigyan kita ng mas maraming pagkain. Papa, anong nangyari sa'yo? Papa, Ahua, tumakbo ka. dadala kita sa ospital. Maghanap tayo ng doktor. Huwag kang mahuli sa kanila. Sa buong buhay mo, huwag mo na subukan ang sabong. Tulad ng ordinaryong tao, mabuhay ng maayos. Mabuhay. Hulihin ang batang babae, kasama ang manok niya. Overlord Cockpit. Ngayon, bagong galit at lumang utang. Isang bagsakan. A. Kuya, ang sama mo. Anong masama sa akin? Kuya, patawarin mo na ako. Pinapunta ko na ang matalik kong kaibigan na si Huang Mao para sabihan ang asawa ko. Bigyan mo pa ako ng isang araw. Wang, pare. Akala mo ba nagpapakabait ako? Sasabihin ko sa'yo, pagkalipas ng 2:00, kung hindi dala ng asawa mo ang pera, ipiprito kita sa apoy. Wag! Kuya, nasa mesa na ang mga bagong big sa labas. Patayin na ba? Ano ba ang nagmamadali? Ang masarap na pagkain, hindi nagmamadali. Ang masarap na karne. Dapat hinahain ng dahan-dahan. Sabihin mo sa mga tropa, hasain ang mga patalim. Maghanda para sa isang malaking handaan. Sige! Patayin. Labanan. Tukain. Tukain ang pangatlo. Maligayang pagdating sa bawang cockfighting arena. Sana'y manalo kayo palagi. Yumaman sa isang gabi. Tukain ang pangatlo. Sugatan ang mata nito. Patayin mo. Patayin mo. Wala na. Nawala lahat ng ipon ko. Nanalo na naman. Ang galing ng manok ko. Ang ganda ng manok ko. Parehong pamamaraan, bigyan muna ng konting panandali ang ginhawa ang mga baguhan. Ang galing ng manok. Kapag nahumaling na sila, saka tayo kikilos. Gets. Parang patalim ang tingin ng babaeng ito. Hiya, unang beses mo ba dito? Subukan mo ang swerte mo. Nasaan ang asawa kong si Wang Xuan? Ay nako. Dumating na ang reyna ng kayamanan. Naghihintay ang asawa mo sa iyo, ang kanyang tagapagligtas. Maganda ang dalagang ito, humanap ng paraan para dalhin siya sa kama ko.
Kawang nandito na ang taong pinapangarap mo araw-araw. Huwag mo akong suntukan. Babayaran ng asawa ko. Huwag mo akong suntukan. Asawa, iligtas mo ako. Wang Xuan, tignan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang kahit anong pagkatao. Ngayon, nakita mo na ang tao. Kahit isang daliri niya. Walang nawala. Ano na? Pera. Mabilis kalasin ang tali ni Kawang. Asawa, alam kong hindi mo ako pababayaan. Kaji, niloloko ka ng babae. Ora? Ay asawa, huwag kang magbiro. Ibigay mo na ang pera. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Wang Xuan, noong pinakasalan kita, nangako ka sa langit na hindi ka maglalaro. Naalala mo ba? Sasabihin ko sa inyo, masama ang pakiramdam ko ngayon. Wala akong oras para sa sermon mo. Hawa ng kamay niya. Wag. Asawa, aray. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad, Sa susunod na paghampas ng palakol ko, pupugutan kita ng ari mo, gagawin kitang hindi lalaki. Para mapagsilbihan ko ng maayos ang asawa mo. asawa, magbayad ka na. Magbayad ka na. Pera lang ba yan? Mababawi ko yan sa sabong. Ano? Utang sa sugal ang inutang ng asawa ko. Kaya ako, sa tuntunin ng sabungan ninyo babayaran. Ito lang ang ipangsasabong mo. Sasabihin ko sa'yo, kahit ang pinakamahinang manok dito, kayang-kayang tukain yan ng isang subo. Ang manok kong ito, palayaw ay Damo Phoenix. Napakaliksi nito. Hindi naman siguradong matatalo. Hindi pwede yan. Ang asawa mo, utang sa sugal ang inutang niya. Dapat pera ang pangbabayad. Bayaran mo muna ang utang sa sugal ng asawa mo, saka natin pag-usapan ang sabong. Ayos ba? Ito, titulo ng manukan namin. Nagkakahalaga ng 500,000. Ito, passbook namin sa loob ng maraming taon. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. ₱1,000,000 lang ang kabuuan ng dalawang yan. Napakalayo pa nito sa 10,000,000. Kung ako ang matalo, ang buhay ng asawa ko, iyon na rin. Wag. Walang kwenta yung manok na yan. Asawa, wag mo akong hayaang mapahamak. Ngayon ka pa natakot? Mula nang tumapak ka sa sugalan, wala na ang pamilya natin. Ngayon, kung hindi tayo susugal gamit ang mga to, o kaya, hahayaan kitang pira-pirasuhin nila para ipambayad. Ano ang pipiliin mo? Kuya G, nakita ko yung manok niya. Maikli ang pakpak, payat ang binti, walang lakas. Pagpasok sa laban, talo agad. Bakit hindi na lang? Tayo na ang makipagsabang sa kanya, para mapasubok siya ng husto. Kung ganong kakagustong sumugal, ako si Yao Ji. Hindi naman ako taong walang pakikisama. Pero, sa pusta mo, kailangan mong magdagdag ng isa pang bagay. Sabihin mo na. Kailangan mong isama ang sarili mo bilang pusta. Ano? Wag mong galawin ang asawa ko. Ako ang magbabayad ng utang sa sugal. Ano ang gagamitin mo para magbayad? Tingnan mo, sa paningin ko, ang katawan ng asawa mo ay mas mahal pa kaysa sa pagsasama-samahin mong puso, atay, pali, baga, at bato. Yao Ji, hayop ka! Hayop daw ako. Alam mo ba, pinakakinamumuhian ko ang mga taong nambabastos sa akin sa harap ng magagandang babae. Tapos tatawagin mo akong hayop. Ngayong araw na ito, talagang papatayin kita. Papatayin kita. Tumigil ka. Sasabong ako sa iyo. Kung matatalo ako ang maiiwan.
Pero sa bawat laban na mananalo ako, babawasan ang utang ng 500,000. Ayos. Gusto ko talagang makipag-usap sa mga taong nakakaintindi, lalo na sa mga babaeng tulad mo, maputi, makinis, at bagong kasal. Sina. May tapang din pala itong babae. Kuya G, panoorin mo kung paano ko siya pagtritripan. Ano ba ang alam mo? Ang mga babaeng tulad nito, mukhang inosente pero mailap, sa kama ay talagang espesyal ang dating. Si Leopard Spots yan. Sa larangang ito, hindi ko pa siya nakikitang matalo. Sige na, mga kasama. Ngayong araw, may ipapakita akong bago sa inyo. Itong dalagita, gusto niyang gamitin ang kanyang mana-manang manok, ang Grass Phoenix, para hamunin ang aming Leopard Spots. Ang pusta. Siya mismo ang pusta. Ahua, huwag na tayong magpusta. Tanggapin na lang natin ang kapalaran. Isara mo ang iyong bibig. Paano mo nalaman na matatalo? Ang manok ng iba. Lahat sila kinain ng mga buhay na hayop mula pagkabata. Nagpractice para lumakas ang loob. Nagpractice sa pamamagitan ng pag-punch sa sandbag. Ang manok natin na ito, ang chassis nito, malambot, parang cotton. Talagang hindi. Makakalaban. Sis. Ang mga rules ng sabong. Alam mo ba? Hindi ko talaga alam, ipaliwanag mo nga. Ipaliwanag ko sa iyo. Ang mga rules ay simple lang, ilagay ang manok sa arena, incense light up, sa loob ng isang incense. 2 manok ang maglalaban. Kung ang isang manok, malubha ang sugat nito o hindi makabangon, talunan na ito. Kung ang incense ay naubos na, at hindi pa natapos ang laban, ano ang gagawin? Magdagdag ng isa pang incense. Tama ba? Bukod pa, ang 2 panig, may isang pagkakataon para mag-pause. Para painumin ang manok. Pero hindi dapat pakainin. Hindi dapat gamutan. Naiintindihan mo? Oo, okay. Alam na, simulan na natin. Dalhin ng 2 panig ang manok sa arena. Simulan ang laban. Tingnan, ang spotted leopard ay nag-atake. Ingat sa throat, mabubuwang na. Tingnan mo yung manok na yon. Walang laban. Wala talagang fighting spirit. Yung 2 manok, hindi talaga pareho ang level. Paano maglaban yan? Siyempre, tulad ng owner niya, talunin lang yan. Yung manok, sa unang round takbo na agad. Mukhang, kahit 1 oras, hindi na aabot girl. Hintayin mo ako. Kakainin kita. Linisin kita. Sabi ko na, hindi talaga magaling yang manok. Pinilit mo pa. Hi, Loda. Kok, kok, kok. Kok, kok, kok. Tumayo ka na, suntok mo yan. Yung babae, ginamit pa yung para sa eagle. Grabe yan. Sa akin, wag na dito, sa kama, nakasama ng amo, maglaban ng manok. Mas okay yan. Sa tingin ko ngayon, wala talaga siyang alam. Sa pagpapalaban ng manok, kailangan ng whistle at signal. Siya, wala siyang alam. Anong gagamit niya? Bakit nakaupo yan? Anong ginagawa niya? Bakit nag-itlog? Manok, manok. Tingnan mo yung manok, natakot, nag-itlog na. Sa aming arena, mahigit 10 taon na. Una kong nakita yung manok na nag-itlog. Girl, sabi ko, mag-give up ka na. Yung manok mo, natakot, hindi na mag-itlog. Sa farm, maraming manok. Bakit babae ang pinili mo? Manok, anong ginagawa mo? Bakit nag-itlog ka? Tumayo ka na, suntok mo yan. Manok. Diretso sirain yan. Bilis, tumayo ka na. Wala na yung manok. Wala na. Ako rin. Wala na. Nabuwal si leopard spots. Paano nangyari yon? Nadulas si leopard spot sa itlog kaya nabuwal.
Mukhang nasugatan pa ang pakpak niya. Paano nangyari ang ganoong pagkakataon? Anong nangyayari? Nahulog na ang sabong mo. Hindi na makabangon. Nanalo ang aking maliit na manok. Swertihan lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? At saka, hindi pa tapos ang isang sandali ng insenso. Anong minamadali mo? Leopard spots, bumangon ka agad. Huwag kang magpatumpik-tumpik, isang subo na lang yan. Nagpakita ng pagiging mabangis si Leopard Spots. Hoy, Chong, huwag kang magyabang ngayon. Mamaya, kapag nasa kama na kita, pangangalugin kita. Hanggang maging malambot ang buto mo. Talagang karapat-dapat sa titulong ginto, si Leopard Spots. Napakalupit sa laban, lalong tumitindi habang lumalaban. Sa labanang ito, kahit anong gawin, talagang matatalo ang aking maliit na manok. Pero ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyong lahat kung paano ako mananalo. Kaagad, ipapaalam ko sa inyo, ang kahulugan ng magpakita ng kahinaan para lamangan ang malakas. Magtago ng patalim sa ngiti. Kung maglaban ang dalawang manok at malaki ang agwat ng lakas, paano mananalo ang mas mahina? Ang tunay na matalinong mga ngaso. Kadalasan ay nagpapakita bilang prey. Tingnan mo ang maliliit na manok. Hindi ba't patuloy ang nagpapaikot sa paligid ng arena para mas mahirap habulin ng malaking manok? Oo, tama na nga. Ito ang paraan ng pagtakbo at paghabol kapag ang malaking manok nahihirapan na sa pagtakbo at nagiging impatient. Ang pagkakataon ay darating. Baliktad na atake, isang move para manalo. Tandaan. Ang pagpapakita ng kahinaan ay hindi tunay na kahinaan. Magtago ng lakas at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang maliliit na manok, tumakbo lang, hindi lumaban. Sa tingin ko, ito ay pagiging takot. Hindi ito takot. Ito ay pagpapagod sa kalaban. Ang malaking manok, mabilis maubos ang lakas. Ang maliliit na manok, pero mas agile. Ang strategy ng pagtakbo, pinakaangkop, para manalo ang mahina sa malakas. Huwag mong sabihin, ang mga hakbang ng maliliit na manok may interest. Huwag paglaruan ang malaking manok. Gamitin ang spinning leg. Direktang sirain ito. Tingnan mo, ang malaking manok, ginagamit ang kilalang spinning leg sa isang move. Maaring mabali agad ang buto ng kalaban. Wala na. Walang manok na makakaya magtahan sa killer move ng malaking manok. Malapit na tayo matalo. Aray. Malapit na matapos ang oras. Sa tingin ko, ang pagkatalo ay sigurado. Counterattack ngayon na. Nakaligtas pa ito. Paano posible yon? Tapos na ang oras. Kami. Nanalo. Nanalo tayo. Nanalo tayo, mahal. Ang galing-galing mo. Sa isang laban lang na to, nakakuha tayo ng 500,000. May talaga pala tong maliit na manok. Natalo pa niya ang Leopard Spots. Itong Leopard Spots, galing yan sa Overlord Cockfighting Den. Natalo pa ng isang inahing manok na nangingitlog. Kung malaman to ng iba, tatawanan tayo ng husto. Swerteng panalo lang sa isang laban. 500,000 lang ang nabayaran sa utang. Anong kayo riyan? Wala kayong dapsi pag malaki. Malayo pa yan sa 10 milyon na kailangan nyong bayaran. Tama, swertihan lang talaga yan. Di ba sabi ng amo nyo, ang sabong, hindi yan karanasan, swerte yan. Tama ba? Tama ang sinabi ng ate. Ang patakaran. Patakaran yan. Nanalo ka sa labang to. Ang 500,000 ito, panalo mo yan. Mahal, ang galing-galing mo. Sa isang laban lang natin, ang laki agad ng napanalunan natin. Putang ina mo. Una, papakainin kita ng konting tamis.
Kapag naging ganid ka na, sisingilin kita ng kapalit hanggang sa buto mo. Magmalaki ka lang. Mamaya, iyakan ka na lang. Sige. Kunin nyo yung mga may sakit na manok. Sa likod. May sakit na manok? Amo, hindi ba dapat mas malakas na manok ang gamitin natin? Utos ko, sundin mo. Anong sinasabi mo? Mahaba ang PC ko. Para sa malaking isda. Hindi. Mahaba ang PC ko para sa sirena. Itong maliit na manok na to, parang kuneho, takbo lang ng takbo. Tawag diyan, takbuhan na laban. Itong maliit na manok, parang isang manok na takbuhan. Panalo, Grass Phoenix? Panalo muli ang Grass Phoenix. 4 na sunod na panalo ng Grass Phoenix. Nakakagulat. Paano palagi niyang natatamaan? Ang parehong mahinang punto? Swerteng sa tae. Talagang swerte sa tae. Nanalo na naman. Grass Phoenix, ang galing-galing mo talaga. Mahal. Sa ngayon, nanalo na tayo ng kasama na ang ipon natin. Malaki-laki na ang mababayaran natin. Magtigil na tayo habang maaga. Sa loob-loob nila, tiyak may masamang binabalak. Anong magtigil? Mainit ang swerte, bakit tayo aalis? Di mo ba narinig? Kapag swerte ka, kahit anong gawin mo, di mo mapipigilan. Sayang naman kung aalis tayo ngayon. Siya. Kunin yung Mountain Eagle sa likod. At painumin ng diamond powder. Tandaan mo? Doblehin ang dosage. Huwag kang mag-alala, Amo. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Mahilig ka palang tumakbo, ha? Ang aking manok na binigyan ng gamot, mabilis at matibay, kayang patayin ang leopardo sa pagod. Tingnan natin kung hanggang kailan makakatakbo ang manok mong ito. Kuya, maganda ang kondisyon ng manok mo ah. Kahit pa itong maliit na manok na to, o kaya isang mabangis na aso, hindi tayo matatalo. Ayos, hahaha. Hintayin lang natin tong maliit na manok. Kapag napagod na siya, doon na siya mawawalan ng lahat ng pera. Mukhang nanalo ako sa mga naunang laban, pero ito ay isang masusing bitag nila. Layunin nito ay ubusin ang lakas ng maliit na manok. Sa susunod na laban, kapag nakalaban ang isang napakabangis na manok, talagang matatalo ang maliit na manok. Hahaha. Ang galing naman ng babae. Gamit lang ang isang maliit na manok, natalo mo ang ilan sa mga pinakamahuhusay kong manok. Ang tapang, ang swerte, ako'y humahanga sa'yo. Pero, Hija, 50,000 kada laban, 50,000 kada laban ang taya mo. Kung gusto mong mabayaran ang 10 milyon, kailan pa kaya yan matatapos? At saka, ang mga manonood, mukhang hindi rin naman sila nasisiyahan. Kaya, may mungkahi ako. Sa susunod na laban, gawin nating mas kapanapanabik. Ibukas natin ang side bets para sa lahat. Pwedeng tumaya ang lahat. Ang odds. Isa laban sa 10, ayos ba? Ibig sabihin, Kung tumaya ako ng 10,000, kapag tama ang taya ko, makukuha ko ang 100,000. Syempre, kahit magkano ang itaya mo. basta't manalo ka. 10 beses kong ibabalik. Ang galing naman yan. Sa round lang na ito. Simula sa 2,000 piso ang pusta. Gusto ni Yaoji na sa isang round lang na ito, malubog ako ng tuluyan. Ate, ang tagal mong mag-isip, lalaban ka pa ba o hindi? Hoy, mahal, wag mong tanggapin. Bitag ito. Tiyak na ilalabas nila ang pinakamalakas na panabong na manok. Hindi natin kaya yan. Umalis na tayo. Aalis? Saan ka pupunta? Ngayon, ang aking damong manok ay nasa rurok ng kanyang lakas. Ito ang tamang panahon para mabawi mo ang mga natalo mo. Kayo sa bawang sabang arena, alinang ay lalaban ninyong manok. Ang ilalaban namin ay ang Zuo Shandiao. Ang Zuo Shandiao, ang di natatalong mandirigma. Hahaha, tayaan natin siya. Paniguradong panalo. Yung damong manok na yon, halos hingal na. Tiyak na matatalo. Pupusta ako ng 50,000. Pupusta ako ng 100,000 para kay Zuo Shandiao. 100,000. 100,000. Pupusta ako ng 50,000. Mahal, yung dote mo, ipadala mo agad sa akin. Ma, pautangin mo ako ng ipon mo. 10 beses kong ibabalik mamaya. Ate, sabi ko, tinantiya ko na ng magaspang. Ang kabuuang pusta laban sa damong manok mo ay umabot na sa 2 milyon. Ibig sabihin, kung matatalo ang iyong maliit na damong manok, kailangan mong magbayad ng 20 milyon. Sa round na ito, ate, may lakas ka ba ng loob na tanggapin? Huwag mong tanggapin, mahal. Kapag nakagat mo na ang kawil, hihilahin na nila ang pangingisdang linya. Ganito ako nalubog ng malala. Ang Zuo Shandiao ay ang sikretong armas ng bawang sabong arena, dalubhasa sa labanang hanggang kamatayan.
Hindi nag-iiwan ng buhay. Huwag talagang magtaya pa, mahal. Ang pera na napanalunan natin ngayon, pambit lang nila yan, para lang makahuli ng malaking isda. Bitag yan. Anong bitag? Ang nakikita ko lang, ang aking manok, panay ang panalo. Dumating ang swerte. Dapat ipagpatuloy ang panalo. Kapag mas malaki ang taya, mas malaki ang panalo. Tatanggapin ko ang laban na to. Hahaha. Pero, ang kabuuan ng lahat ng ari-arian mo, wala pang 2 milyon. Baka hindi mo maibigay pagkatapos. Ay, oo nga, tama. Hindi kami makakapagbigay, kaya hindi kami sasali, hindi kami tatanggap. Sino ang nagsabi na wala akong pera? Ang titulo ng aking poultry farm. At ang depositong ito. Kabuuang 1 milyon. Kasama ang 7 milyong na panalunan mo dati. Itaya lahat. Ale, nakalimutan mo ba? Ang 7 milyon ay bayad lang sa utang ng asawa mo. Ang gambling house ninyo ay may panuntunan, di ba? Ang hindi pa natapos na laban. Ang panalo ay panalo. Ang utang ay hindi dapat bilang. Pagsama-samahin mo. Ganito. 100 plus 700. 8 milyon, malayo pa sa 2 milyon. Kagabi lang, galing ako sa bangko. Nag-loan ng 8 milyon. Para sana palawakin ang poultry farm. Ngayon, itaya lahat. Talagang nawala sa sarili ka. Kapag natalo mo rin ng 10 milyon, diretso, hindi na tayo mabubuhay. Umalis ka sa tabi. Hindi mo ako dapat pakialaman sa sabong ko. 8 milyon plus 8 milyon. 16 na milyon. 4 na milyon pa ang kulang. Ang buhay ko at ng asawa ko, 2 milyon. 20 milyon na, tama. Hahaha. Ang tapang mo, babae. Tunay kang bayani. Tatayaan ko lahat ang 20 milyon sa panalong ng aking munting manok. Sa odds na 1 to 10, 10, 100,000, milyon, 2 bilyon. Kapag nanalo ako, 2 bilyon ang babayaran mo. Kayang bayaran ng inyong supremo sabungan? Huwag kang mag-alala, babae. Kapag nanalo ka, kahit gaano karami, kaya kong ibigay. Sayang lang, hindi ka na mananalo. Mga tao, ipakilala ang Zuo Shandiao. Ang manok natin ay nakalaban ng 5 beses. May limitasyon ang lakas niya. Hindi na makapanatili ngayon. Paano pa ito makakalaban? Ay, nakakainis ka. Maghinto ako kapag dapat. Munting manok, huwag kang makinig. Hindi ka makakahinto. Ahwa, ganyan din ang nangyari sa akin. Kapag nanalo, gusto mong manalo lagi. Kapag natalo, ang nasa isip mo lang ay ang makabawi. Ano ang resulta? Ang resulta, wala na ang lahat. Ahwa, pakiusap. Huwag na magsugal, okay? Umalis ka. Huwag mong hadlangan ang swerte ko. Kapag ang swerte ay nasa rurok, kapag huminto ako ngayon, isa ako sa mga tanga. Ang susunod na lumalabas ay ang hindi natatalo, Zuo Shandiao. Dumating ang treasure ng arena. Oo, ay, wala pa itong talo. Walang kalaban na nakasakit sa kanya. Ay, Tiyak nakita tayo sa isang ito. Oo, ang babae ay malapit sa kamatayan. Una, papakainin kita ng mahinang manok para lumakas ang loob mo. Tapos, isang hampas lang ng lawin manok, tapos ka na. Ang pamamaraan kong ito sa pagpatay ng baboy at tupa, hindi pa yan nabigo, tangang babae, maghanda ka sa kamatayan. Ang Philippine Eagle na, to, sobrang lakas ng kanyang mga muscle, halatang uminom ng maraming gin ng sun. Sa ngayon, napakalakas niya. Kung makikipaglaban ang maliit na manok, siguradong mamamatay lang. Ilabas ang mga manok. Philippine Eagle. Makinig ka, Grass Phoenix. Kapag hinabol ka nito, tumakbo ka lang. Paikot-ikutin mo ng pasigsag. Ubusin mo ang lakas nito. Ako na ang bahala sa kahinaan nito. Grass Phoenix, huwag mo akong biguin. Magsumikap ka, kaya nating manalo ng 200 milyon. Nangangarap pa yung babaeng yon. Maghintay ka sa pagkatalo. Sindihan ng insenso, simulan ang laban. Philippine Eagle, huwag kang makipaghabulan diyan. Gamitin mo ang mountain splitting claws mo at wasakin mo yan. wala na. Siguradong patay na tayo. Hahaha! Ang Philippine Eagle, ang leeg nito ay parang ahas. Ang mga binti nito ay parang tagak. Napakalaki ng sakop ng atake nito. Ang tuka nito ay parang bakal na pako.
Ang mga pakpak nito ay parang matatalim na kutsilyo. Ang mga paa nito ay kayang bumiyak ng tiyan. Ang pinakamahalaga, mabangis ang ugali nito sa laban. Kapag nakakita na ito ng dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko, lalabas ang buong kabangisan nito. Hindi ito titigil hanggang sa mamatay. Ang maliit na manok na ito, kung makikipaglaban dito, parang itlog na bumangga sa bato. Philippine Eagle. Philippine Eagle. Basura lang yang maliit na manok. Philippine Eagle? Punitin mo yan? Punitin mo! Punitin mo! Bawat pag-atake nito ay pumipigil sa paggalaw ni Grass Phoenix. Ang stamina ng Philippine Eagle na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ay naku! Ang munting manok ay halos napipilitan sa dulo. Hindi na dapat patagalin. Kailangang mabilis na makahanap ng solusyon. Kung ang manok natin ay sasalang sa sunod-sunod na laban at mapagod, paano tayo lalaban? Hindi tama ang basta pagharap sa laban. Sa ganitong pagkakataon, kailangan mong hanapin ang weak point. Gamitin ang teknik para labanan ang lakas. Weak point? Weak point number 1, suntok sa likod. Ang likod ng manok ay nag-uugnay sa ulo, leeg at balakang. Ito ang sentro ng lakas, pero ito rin ang pinakamahina. Suntok sa likod gamit ang buong lakas, makakasira ng buto at ugat, at magiging mahina ito agad. Weak point number 2, sipa sa dibdib. Sa ilalim ng buto ng dibdib ay ang pinakamahalagang bahagi. Kapag nakita mong bukas ang bibig at handang sumuko, sipa agad sa dibdib ng mabilis. Sa malambot, hindi makahinga at mahina. Sa malakas, masisira ang puso, maaaring maapektuhan pati ang mga mata. Ang dalawang lugar na ito ay ang weak point para manalo kahit mahina. Naintindihan ko. Tutok lang sa pinakamasakit at pinakamahalagang bahagi. Pero kung makaharap ang manok na gumagamit ng droga, ano gagawin? Kahit malakas ang manok na gumagamit ng droga, madali lang mainis. Pagkatapos ng ilang suntok, hindi na magiging malakas. Sa panahong iyon, hanapin lang ang dating sugat. Iyon ang weak point. Isang suntok lang, panalo. Suo Shandiao, habulin mo. Kapag mas mainis ka, mas magulo ang hakbang, mas lalong mahahalata ang kahinaan. May dating sugat doon. Nahanap ang weak point. Nahanap ang weak point. Cao Feng Huang, ang weak point ay sa pangatlong bahagi ng kaliwang pakpak. Sa ilalim ng balahibo, 3 pulgada. Ngayon na, bituin na sipa sa dibdib. Ayoko, nabagsak ang Zuo Shandiao. Tama ba ang nakita ko? Ang Zuo Shandiao ay nabagsak ng Xiao Kaoji? Zuo Shandiao, huwag kang matakot. Gamitin ang Iron Mountain Charge. Bagsakin siya. Haha, hindi na kaya, no, Xiao Kaoji. Talagang Xiao Kaoji lang. Haha, ang lakas mo ay sandali lang. Swerte lang yon. Sunod, maghanda ka para sa Xiao Kaoji mo. Haha, Zuo Shandiao, samantalahin ang kalagayan niya. Patayin siya, direktang pugutan. Hehe, ang 200,000 ko ay magiging 2 million. 2 million. Haha, tama ang hula ko. Haha. Umilag. Aba, bumagsak ulit ang Zuo Shandiao. Ang teknik na ito ay tinatawag na gamitin ang lakas ng kalaban. Zuo Shandiao, bumangon ka. Zuo Shandiao, alisin mo ang bituka niya. Babaeng hayop, makipaglaban ka sa akin. Ang konting ari-arian mo at ikaw mismo ay dapat manatili ngayong gabi, haha. Sabi ko, ang Zuo Shandiao ko ay hindi madaling bagsakan. Ang galit na Zuo Shandiao ay walang patawad. Malapit na, ang Xiao Kaoji mo ay magkakalat ng bituka. Lalagas ang balahibo. Haha, huwag masyadong magyabang. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang nagmamalaki ay talo. Gamit ang mga maliit na panalo para akitin ang aking kasakiman. Gamit ang mataas na odds para pasiglahin ang aking kahangalan. Ang gusto mong makita ay isang tangang babae na kinain ng sugal at walang ingat. Tinuring mo ako bilang prey, pero hindi mo alam ang tunay na hunter ay kadalasang nagpapanggap bilang prey. Ang tingin mo ay siguradong panalo, pero tingnan mo kung paano ako babawi. Maganda, Ahua. Maganda ang sariling manual na ginawa mo, pero hindi pa sapat. Ang mga ito ay teknik lamang. Ano ang pinakamahalaga?
ang mahusay na manlalaro ng sabong. Hindi ang talim ng manok ang pinaglalaban. Ang puso ng kalaban. Ang kasakiman ay nagpapawala ng paghusga. Tanging kita, hindi panganib. Ang kapalaluan ay nagpapataas ng tingin. Tanging lakas mo, hindi lakas niya. Sa puntong ito, kailangan mo lang hawakan ang ugali, sumunod sa agos at gumawa ng plano. At walang hindi magiging tagumpay. Natatandaan ko, tatay, ang sabong ay laban ng tao. Xiao Feng Huang. Ang gamot ng Zuo Shandiao ay halos nawala. Ngayon ang tamang oras para sumalakay. Sipa sa lupa, suntok sa likod. Zuo Shandiao. Tumayo ka, hayop. Ang isang stick ng insenso ay naubos. Talagang natalo ka. Naku, Wow! Nanalo tayo gamit ang isang ordinaryong manok laban sa dapit hapon? Hindi ba ito panaginip lang? Hindi ito panaginip. Ha ha ha! Nanalo tayo ng 200 milyon! Ha ha! Naku! Natalo si Dapit Hapon? Natalo. Nawala lahat ng pera ko. Hoy, mahal, mahal. Hindi ba talaga ito panaginip? Kurot mo ako? Kurot mo nga ako? Tingnan mo nga kung totoo. Ay, wala na. Natalo ko, pati bahay namin. Walang kwenta ka. Inilagay ko lahat ng aking kayamanan. Tumayo ka nga. Imposible. Paano matatalo ni Dapit Hapon? Ang isang ordinaryong manok? natalo nga ako ng 200 milyon. Ito ang bawang sabong arena. Halos kalahating taong kita nito, Liu Zi. Hindi mo ba sinabing napakalakas ng kondisyon nito? Bro, sisiguraduhin ko, binigyan ko talaga ito ng dobling lakas na gamot. Sa teorya, hindi dapat ito mangyari. Hindi dapat. Eh bakit natalo pa rin? Bro, Isa kang walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta ka. Hindi mo ba sinabing hindi ito matatalo? Walang kwenta ka. Ang walang kwenta ay dapat mamatay. Tama na, huwag mo nang sipain. Natalo, natalo na. Huwag nang idaan sa tao ang galit. At saka, swerte lang talaga ako. Anong swerte-swerte? Hindi karaniwan ang babaeng ito. Masyadong swerte, parang may milagro. Sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Ako ay isang magbubukid lang na nag-aalaga ng manok. Eh di may problema ang manok mo. Anong problema ng manok na ito? Ang manok na ito ay galing lang sa aming manukan, isang ordinaryong manok. Unang araw niya ngayon sa laban. Ano bang problema? Hindi ako naniniwala na ang isang ordinaryong manok na pangitlog ay madaling manalo ng sunod-sunod sa 12-12 ng laban at patayin pa ang aking panalong panabong na si Dapit Hapon. Oo, hindi kami naniniwala. May daya talaga yan. Paano mananalo ang isang hamak na manok sa isang kampe? Ni minsan, hindi ko narinig yan. Then B, kailangan malaman ang totoo. Hindi pwedeng mawala lang ng ganon ang pera ko nang walang malinaw na dahilan. Alamin natin. Kailangan kong sirain ang panalo niya ngayon. Kung hindi, pag nalaman ni Boss Zeng na natalo ako ng ganito kalaki, papatayin niya talaga ako. Hoy! Anong pampasigla yan? Ni hindi namin narinig yan. 15 taon na, itong sabungan ng Haring Amo, mula sa loob hanggang labas, amoy pa rin ng mga taong di matanggap ang pagkatalo at gustong sirain ang laro. Ano, di nyo matanggap ang pagkatalo kaya nanggagansyo kayo? Sinasabi nyo na may droga ang manok ko. Nasaan ang ebidensya? Liu Zi, kunin mo yung manok niya. Titignan ko ang dugo nito dito mismo. Si, atake. Paninirang puri yan! Mga magnanakaw kayo! Kung malinis ang manok ko sa pagsusuri, ano ang kapalit? Kung mali ako, puputulin ko ang 3 daliri ko bilang paghingi ng tawad. Mahal, namiss kita. Kuya Kun, natalo si Yao Ji. Nawala ang kalahating taong kita sa isang iglap. Babae. Natalo ng babae. Utak ni Yao Yi. Nabutas?
Sabi ni Yao Ji, ginamit daw stimulant. Pinagkakagulo na. Punta. Yung Zhou Laogui sa likod. Magpakilos ng katawan. Alamin ang kalaban. Siya. Kapatid kong babae. Hindi ko inakala may babae pa na magaling sa sabong. Labinlimang taon. Ako miss na miss kita. Zhou Laogi, may trabaho. Ngayon, anong grupo ang nanggulo? Gamit galing Dianan Liu Difeng o galing Minbei? Kuotang siya. Hindi. Isang babaeng taga-baryo, may karaniwang manok, natalo lahat ng manok ni Yao Ji, kasama Zuo Shandiao. Ao, Babaeng taga-baryo. Karaniwang manok. Tara. Ano ang gusto ninyo? Wala na bang batas? Sabi ko, te. Kung aminin mo na ikaw ang nagbigay stimulant sa manok, pwede ka mas maluwag. dapat tumating na. Gusto kong makita sinong naglakas loob. Yao Yi. Pinapunta ako ng boss para tanungin ka. Ang harapan mo. Naging palengke ba? Ang ingay, hindi mapakali ang mga babae sa taas. Assistant Shen, hindi ako ang may kasalanan. Siya. Ang babae na ito. Binigyan niya ng pampalakas ang manok. At ayaw niya pa itong ipatest. Sa drug test, kahit sino ang dumating dapat sumunod. Pakiusap, bigyan mo kami ng pahintulot. Pahintulot ay pahintulot. Pero natatakot lang ako sa resulta ng test ninyo ay may daya. Nagkakamali ka. Huwag kang mag-alala. Ang bawang cockpit ay laging prinsipyo at matapat. At kung hindi sumunod sa test, hindi kami makapagbigay ng paliwanag sa lahat. Hindi rin makakalayo ang responsibilidad mo. Hindi ba? Isang taong nakangiti pero may patalim. Ito ba ay pananakot sa akin? Sige, test na. Salamat sa pag-unawa. Ang test ay 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, ay malalaman ang resulta. Sandali. Kung ang manok ko pagkatapos ng test ay mapatunayang malinis, gusto ko siya lumuhod sa harap ng manok ko at magbigay ng 3 malakas na pagyuko. At tumawag ng 3 beses na tilaok ng manok. Puputulin ko ang katawan mo. Tumahimik. Isang kahihiyan. Siya. Ako ang tatanggap para sa kanya. Kung ikaw ay napagbintangan, gagawin niya? Ang galing mo sa cockfighting ay nakapagbigay ng malaking pagkamangha. Ang bawang cockpit ay mayroong chief cockfighter. Nabalitaan ang pagkakaroon ng eksperto tulad mo. Gusto niyang humingi ng payo. Ito ba ay pagpapadala ng eksperto para labanan ako? Hindi ko matatanggihan ang magandang pakiusap. Sige, maglaro tayo ng isa pang round. Asawa. Huwag magpustahan. Diretso na tayo kunin ang 2 bilyon at umalis, hindi ba? Ano ka, tanga? Nanalo tayo ng napakaraming pera. Paano nila papayagan akong umalis? Pakilala ang Senior Joe. Senior Joe, ito ang babae na nagpakita ng galing ngayon. Ang babae na ito. Ang matanda. Ang tingin ng taong ito. Siya kaya? Imposible. Tiyak na nagkamali lang ako ng tingin. Ang anak ng Duji Shengfo. Ayon sa mga balibalita ay matagal nang patay. Imposibleng narito siya. Joe Laogu, 15 taon na tayong hindi nagkita. Medyo nag-iiba na ang itsura mo. Bakit ako tititigan ng ganyan ni Joe Laogu? Baka, nakita na niya ako noon. Sa unang tingin, binibini, medyo kamukha mo.
ang isang dating kakilala ko. Pero pag tiningnan ng mabuti, hindi naman talaga. Simple lang ang suot at may amoy pa ng dumi ng manok. Wala na yung dating karangyaang taglay niya. Mukhang, ang may-ari ng bawang Dujifang ay iba na. Sino kaya ang nakapagpatalaga kay Joe Laugi ng buong puso? Binibini, nais ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa mga teknik sa sabong. Kailangan kong umihi. Pwede bang hiramin ang inyong banyo? Siyempre, lumabas ka at kumaliwa. Nasa dulo na iyon. Mahal, samahan mo ako. Baka hindi ko mahanap. Laugi, kanina, paano ka? Parang nakakita ka ng multo. Sino ba ang babaeng ito? Pakiramdam ko, kamukha niya yung isang babae na tinalo ako 15 taon na ang nakalipas. Babae. Tama. Ang babaeng tinalo ako ay noong mga panahong iyon, ang sikat na hari ng sabong, anak ni Zhongming. Hula lang. Pero kahit hindi siya, hindi dapat siya makaalis dito ng buhay. Mga kababayan, halika, halika. Dali. Sinabi ng tatay, ang lobong nag-iisa sa lungga ng tigre. Halos walang pag-asa. Kapag maraming mata ang nakatingin, ang mga kuko sa dilim ay hindi basta-basta magpapakita. Ahwa, dito ba yon? Ay nako, napakagrande. Ito ba ang sabong? Napakaraming tao? Nanonood lang ng 2 manok na nag-aaway. Ang putang inang babae. Ano ba ginagawa niya? Binibini, ang mga ito ay Mga kababayan ko sila, mga kamag-anak, kasama ko sila sa lungsod para magbenta ng mga produkto. Hindi sila naniniwala na nanalo ako ng ganito kalaking pera, gamit ang isang manok, kaya pumunta sila para tingnan. Ang mga ito ay mga panalo ko gamit ang manok. Dito, pwede itong ipalit sa napakaraming pera. ang mga plastik na ito ay pera? Ahwa, ang galing mo talaga. Ang manok na naglalabas ng itlog ay ganito kalakas? Ipakita mo sa amin. Mukhang gusto niyang gumawa ng sitwasyon na maraming tao para hindi ako basta-basta gumalaw. Mga taong hindi nakakita ng mundo, hindi sila dapat katakutan. Kapag mas maraming tao, mas nakikita ang pagkalugi niya. Mas masaya yon. Sila ang aking mga saksi. Higit pa, sila'y salamin na nagpapakita ng tunay na anyo. Kahit gaano pa kayo kagaling, hindi ninyo magagawang mandaya ng hayagan. Tatay, bukas siguradong gagawa ng masamang paraan ang kalaban. Baka tayo ang malugi. Ahwa, tandaan mo, kapag mahina at mag-isa ka at nasa teritoryo ka ng kalaban, ang pinakamagandang stratehiya ay hindi ang makipagbanggaan ng diretsyo, kundi ang guluhin ang sitwasyon. Sa lugar na naaabot ng liwanag, ang mga demonyo ay mag-iingat ng kaunti. Kapag mas maraming tao, mas mag-iisip kayo ng 2 beses para sa inyong reputasyon at hindi gagawa ng masama. Tito, tita, dito lang kayo at manood. Panoorin ninyo kung paano ang aming maliit na manok ay babagsakin ang pinakamagaling na sabungero ng pamilya nila. Sige Ahua, kaya mo yan. Magbigay karangalan sa ating barangay. Magkano ang pusta natin ngayon? Binibini. Ang karaniwang pusta ay hindi karapat-dapat sa iyong matalas na mata. Ganito na lang. 500 milyon bawat laban. 500 milyon. Magkano? 500 milyon. Nako po, kahit ang lahat ng ninuno ko mag-ipon, hindi rin nakakita ng ganitong karaming pera. Gaano kalaki ang bunton ng pera na iyon kung ipupuno, mas mataas pa sa truck. Oh, Sapat para sa buong barangay namin humiga, makakain ng 8 henerasyon. Asawa. 500 milyon. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na dapat magsugal. Kung matalo tayo, ang buong angkan natin, kahit ipagbili ang lahat, hindi mabayaran. Sa pagkakataong ito, dapat mong sundin ang sinasabi ko. Ahua, kung matalo tayo, 500 milyon na utang, hindi ito biro. Huwag na magsugal. Oh, Ahwa, sundin mo ang sinasabi ko, ang napakalaking kayamanan. Wala tayong kapalaran para tanggapin ito. Hindi rin natin makakayanan. Huwag kang makipagsugal sa kanila. binibini. Paano? Hindi ako maglakas loob. Hindi na ako maglakas loob. Walang sapat na kumpiyansa.
Hindi mo maglakas loob na magsimula ng ganitong malaking sugal. 5 bilyon? 5 bilyon? Kaya ako. Grabe, loko ka talaga. Kakapanalo lang natin ng 2 bilyon. Ngayon, gusto mo pang tumaya ng 5 bilyon? Hindi naman palaging may ganitong swerte. Imposible. Kakapanalo lang ng 2 bilyon. Paano mo nalaman na hindi na tayo uulit para sa 5 bilyon? Ang swerte, walang nakakaalam kung paano dumating. Subukan ko ulit. At saka, hindi ko na mahintay. Makita ang galing ng Chief Cockfighting Officer, Ginoong Zo. Sinay. Sandali, Binibini. Ang iyong Grass Phoenix ay hindi maaaring sumali. Bakit? Grabe, pang-aapi. Bakit nga? Anong ingay-ingay? Anong bakit? Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi lumabas ang drug test, ang iyong maliit na manok ay hindi maaaring lumaban. Ito ang patakaran. Ayos na. Ako rin. Wala akong ibang manok. Kaya ang laban na ito hindi na kami sasali. Hindi na. Anong nagmamadali? Hindi pinapayagan ang aming maliit na manok. Sigurado may handa silang ibang manok para sa laban. Para pagpilian mo. Matalino ang Binibini. Mga tauhan, dalhin ang mga manok para sa laban para pagpilian ng Binibini. Ang bagong kliyente, hindi gumagamit ng ibang manok. Ang laban hanggang kamatayan, hindi gumagamit ng ibang sandata. Ito'y matibay na patakaran. Ang manok na ibibigay nila, sino ang nakakaalam ng anong daya ginawa? Ang laban na ito, talagang hindi dapat tanggapin. Kapag natalo, 5 bilyon ang kapalit. Datoto. Oo nga, ahua. Ang mga hindi kilala ang pinanggalingan, hindi basta-basta mapipili para sa laban. Tama. Kapag napili ang manok na walang kwenta, may sakit, mahina, hindi ba't wala na? Oo nga. Buisit. Ang malaking Supreme Cockfighting Arena ko, ang ibinibigay sa mga kliyente ay mga piling lahi, isa sa libo-libo. Ang lahi ay napakamahal, kumpara sa mga maliit na manok ninyo, mas malakas ng hindi lang 100 beses. Maganda ang lahi? Mas dapat subukan. Mainit ang swerte ko ngayon. Kahit maliit na manok ay nanalo. Kapag pinalitan ng tunay na manok para sa laban, hindi ba't mas madali ang panalo? Ang 4 na manok na ito. Pero para sa iyo, pinili ko ng mabuti alin ang pipiliin mo. Talo ka pa rin. Sana, pagpalain tayo ng Diyos na makapili tayo ng isang magandang manok na panabong. Ang manok number 1, mainitin ang ulo. Madaling magkamali. Ayaw ko. Ang manok number 2 masyadong tahimik. Hindi ako close dito. Ayaw ko. Ang lupit naman. Nagnangalit pa sa sariling amo. Taksil ito. Ayaw, 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 ayaw. Hindi mo naiintindihan. Ang manok na panabong dapat piliin yung malakas ang laban. Pwede ang number 3. Ikaw ba ang pipili o ako? Kapong manok ito. Si Joe Laugui, ipinasa pa niya ang ganitong halang ang buto para piliin ko. Kung ganoon, gagawin ko ang gusto mo. Huwag mong piliin ang manok na ito. Mukhang may sakit ito. Napili ko na. Ang pipiliin ko ay number 4. Ano? Hoy, Ale, talagang matalas ang mata mo. Magaling ang pagpili mo. Hindi nga nakapagtataka, ikaw ang tunay na asawa ng asawa mo. Talagang tanga. Pinili mo pa? Ang manok na kakakapon ko lang. Ang manok na ito, hindi na ito manok panabong. Ito'y isang manok na hindi na makakatayo. Babae? Sigurado ka ba? Hindi. Hindi kami nakapili ng maayos. Hindi namin ito ang pipiliin. Ang pipiliin namin ay yung pangatlo. Pangatlo ang pipiliin namin. Ahua, hindi maganda ang manok na yan. Sabihin mo na sa kanila, magpalit na ng iba. Magpalit na kayo? Magpalit na kayo. Ito ang pipiliin ko. Ako at ang manok na ito, may koneksyon ang aming mga mata. Nababaliw ka ba o nagiging tanga? Kahit sino, basta hindi bulag, makikita na ang manok na ito, halatang may sakit ang manok na ito, ni hindi nga makakatayo ng maayos. Paano ito makikipag-away sa manok niya? Ano ba ang alam mo?
Noon, sinabi mo rin na hindi maganda ang manok natin. Pero hindi ba't nanalo tayo ng 200 milyon? Ikaw, tol, huwag ka nang magsalita. Makinig ka na lang sa akin. Ang pipiliin ko ay yung pang-apat. Siya, pang-apat ang pinili ng babae. Kapag napili na, hindi na pwedeng palitan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Napili ko na ang manok ko. Kayo, ano ang sa inyo? Babae. Para makalaban ng isang eksperto tulad mo, syempre, kailangan ng pinakamalakas na manok panabong. Ipatawag. Ano dito mismo nakita ko? Hari ng mga panabong? Shueisha, narinig ko. Nakasali na ito. Sa 500 labanan, sa death cage, walang kalaban na nakaligtas. Pero dahil sa pagiging sobrang brutal, hindi ba't pinagbawal na? Hindi mo alam? Matagal na itong bawang cockfighting arena binili sa 1 milyong halaga. Itinatago lang sekretong pinapraktis. Ang lakas daw na dagdagan ng 10 beses. Ngayon, maganda ang mapapanood. Mga kababayan, Shueisha ay galing mula sa malalim na kabundukan ng border ng Yunnan, Myanmar, pinakamahusay na panabong. Density ng buto, doble ng ordinaryong manok, tuka na parang bakal na kawit, kuko na kayang biyak ang bato. Mula 3 taong gulang buhay na hayop lang ang kinakain, araw-araw kasama ang asong lobo sa cage para maglaban. Para sa lubong sa binibini, espesyal na hiniling ang Shueisha para muling magpakita ng lakas. Gagamitin ko ang Shueisha para durugin ang numero 4. Yung kapong manok, ikaw. Shueisha, Hasha. Mahal, hindi natin. Kaya, tumigil na tayo. Hindi na tayo lalaban. Wala na tayong laban. Ang Shueisha na, hindi na ito maituturing bilang isang manok na panlaban. Kundi isang walang pusong makina ng pagpatay. Ano? Natatakot na ba? Kung natatakot, madali lang. Magpatira pa at magpasuko. Pwede nating pag-isipan. Hayaan natin kayong mabuhay. Huwag nang magtagal. Simulan na. Siya. Lumipat tayo. Sa aking lugar. Sa labanan ng buhay at kamatayan. Magkabilang panig. Dalhin ang manok sa labanan. Ano pa ang dapat tingnan? Isang kagat lang. Wala na. Ano ba ang iniisip ng Ahua? Pinili niya ang ganitong manok na malas. Kapag natalo, 5 bilyon, wala na. Wala na. Lahat wala na. Binibini, ang numero 4 ninyo, parang walang gaanong sigla. Magpasuko na ngayon. Bayaran ang kalahati. May pagkakataon pa. Ang dami mong salita. Handa. Kaya mo yan. Tingnan mo. Umaatake na si Shueisha. Yung manok na may sakit na, number 4. Malapit na. Bubutasan ng tiyan, Shueisha. Punitin mo ang number 4. Punitin mo na. Punitin mo ang number 4. O. Nakailag. Magaling, number 4. Tama nga ang hinala ko sa number 4. Kahit kinapon ang manok na ito, hindi nawala ang laban sa kanya. Ayaw niyang daigin ng kalaban. Reflex lang yan bago mamatay, wala yan. Shueisha, gamitin mo ang Ditang Zhao para sirain ang mga paa nito. Ito ang Ditang Zhao, espesyal na atake. Sa ibaba, kayang magpawala ng kakayahan. Gumalaw ng kalaban sa isang iglap. Ayun, Sabi ko na nga ba, may sakit talaga ang manok na yan. Wala na. Wala na talaga. 500 milyon. Sa buhay na ito, sa susunod, hindi ko mababayaran yan. talagang matatalo na siya. Akala ko pa may tunay siyang kakayahan. Pero ngayon, nalaman ko na swerte lang talaga. Tangang babae. Ayan na, dahil sa impulse, naubos ang puhunan niya. Kahit magbenta siya araw-araw, di niya mababayaran ang 5 bilyon. Kung alam lang sana, bakit pa ginawa? Ahua. Kasalanan talaga. 5 bilyon ang natalo. Paano na ito? Binibini. Tapos na ang laban. Bakit pa ipagpapatuloy ang walang kwentang paglaban?
Huwag mong sayangin ang oras. Bayaran mo na. Piliin ang kapong manok na numero 4. Talagang isang malaking pustahan ito. Sa tingin ko ngayon, ang numero 4 ay talagang malabo ang pagkapanalo. Papa, ano ang nangyari sa dahuang? Bagong tapos lang siyang kapunan. Di ba dapat wala siyang lakas? Bakit lahat ng makita niya ay sinasapak? Bagong kapong manok. Di balanse ang yin at yang sa katawan. Di pa nawala ang mga kinaugalian. Di pa matatag ang ugali. Ang sakit at pagkabagabag niya at ang di mailabas na lakas ay magiging isang galit na walang direksyon. Kapag ang galit na ito ay na-activate, kung gayon, walang pinipili siya at walang isip na aatake sa lahat ng gumagalaw. Ang pagiging mabagsik ay ilang beses kaysa sa ordinaryong manok. Naintindihan ko, kung ang galit na walang direksyon ay maaring ma-activate, maaari ba itong gamitin para labanan ang kapalaluan? Ang puot para labanan ng kayabangan? Tama, Ahua. Talino mo talaga. Manok na numero 4. Ang apoy sa puso mo, hanggang kailan mo itatago? Numero 4. Naririnig mo ba? Sinasabi nila na basura ka. Isang kapong manok. Karapat-dapat lang na apakan. Tatanggapin mo ba ito? Malaking manok. Magandang posisyon sa laban. Ito ang pinakamagandang posisyon sa laban. Lao Joe, sigurado ka ba nakapo ang manok na ito? Ang manok na ito kakapon lang. Ginamit ko ang pinakamasakit para sa katawan ang paraan ng direktang pagkuha. Numero 4. Nagkontra-atake. Nag-focus talaga siya sa mga joints. Pero itong manok ako ang nag-alaga sa yan. Hindi siya gumagamit ng ganitong mapanira at mapanlinlang na style. Kakaiba talaga. Joe Laugu. Mukhang hindi mo pa talaga alam ang sabong. Inalis mo ang pagkalalaki niya, ginawa mo siyang isang puno ng galit na pilay. Sa isip niya, ang natira lang ay ang pinaka-primitive, pinakawalang ingat na pag-atake. Ang Blood Fiend, kahit malaki. Pero sa bawat paglusob, malakas at mabigat, hindi siya makakaiwas sa mabilis na pag-atake ng kapong manok. Blood Fiend, bakit natutulala? Gamitin mo ang Mount Crush mo. Sandali lang. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Itong kapon na manok, imposibleng ganito ang kondisyon. Zo Laugi. Dapat ako ang nagtatanong sa'yo. Binigyan mo ako ng kapon na manok para piliin. Nakakahiya naman para sa reputasyon ng bawang cockfighting arena. Buti na lang, alam ko ang ugali ng mga kapon. Sumabay sa agos. Gamitin ang galit para supilin ang kayabangan. Para malaman mo na hindi basta-basta itong kapon. Putang ina mo, nagsisinungaling ka lang. Hindi ka talaga isang simpleng magbababoy ng manok. Alam mo pa ang gamitin ang galit para supilin ang kayabangan. Ito ay isang napaka-advanced na diskarte na alam lang ng pinakamahusay na tagapagsanay ng manok. Talagang hindi siya ordinaryo. Sa tingin ko, siya'y galing sa ibang arena para sirain ang pangalan natin. Batang babae, tama na. Isa lang akong nag-aalaga ng manok. Pero ang hindi ninyo alam, mas malupit pa sa isang panabong na manok, ay ang kapon na panabong na manok. Ano ba? Tanga ka ba? Ang pagkakakilanlan ng asawa ko ay pwedeng pekein. Mga kababayan, lahat tayo dito ay pwedeng magpatunay. Siya nga, si Ahua ay bihasa talaga sa pag-aalaga ng manok. Kayong mga taga-syudad, puro daya lang ang alam. Kapag nakikita ng matatalo, iba na ang pinag-uusapan. Kung ayaw ninyong matalo, huwag na kayong magtayo ng sugalan. Subukan mo ulit magsalita ng ganyan. Binibini. Kung ganyan kayo katatag ang loob, ang mata ay napakatalas din. Kaya may lakas ba kayo ng loob? Na mas malaki pa ang tayaan? Wala akong problema, mainit ang kamay ko. Kung gusto mong sumugal, sige, subukan natin. Mabuti. Kung gayon, sa 500 milyong puhunan, dadagdagan natin ng isa pang 500 milyon. Bilyon. Tama ba ang narinig ko? Sige. Kahit na 5 bilyon ay panalo rin. Bilyon din ay panalo. Kaya't magtaya na lang tayo. Mas malaki. Hoy, asawa ko, hindi dapat yan. Hindi makayanan ng puso ko. Kung hindi mo makayanan, mamatay ka. Sila ay tumataya ng bilyon sa amin. Iyon ay dahil iginagalang tayo. Hindi tayo dapat hindi magpasalamat. Laugui, baliw ka. Bilyon. Ang numerong ito, Walang pahintulot ng boss. Hindi mo at ako makayanan. Hindi. Ang probinsyana ay talagang hindi makakayanan ang bilyon. ang tinitingnan ko. Hindi talaga ang taya, pero sa halip, sa pamamagitan ng bilyong taya, para ang Suesya magdala ng tumataas na halaga. Kung manalo lang sa round na ito, Suesya ay magiging prinsipe ng sabong
na may napakataas na halaga. Pagkatapos, saka lang makakapagtaya ng mas malaki. Kumita ng mas maraming pera. Hindi naman kailangan ngayon. Kung sakaling matalo, Walang sakali. Akala mo ako, araw-araw pinapakain ng Shwesya bahagi ng asno na buhay para lang sa pagpapalakas. Ako ay para alagaan ang katawan niya sa mahalagang panahon. Makayanan. Ang gamot na pampabaliw na ibinigay ko. pinapakain mo ang manok, ang sariling gamot na pampabaliw mo. Tama? Ang sabong na kinain ang Sanri Feng, walang sakit na nararamdaman. Napakalakas. Sa mata, puro pagpatay. Hindi titigil hanggang mamatay. Kalkulahin ang oras. Ang lakas ng gamot ay dapat nasa ruro. Mabilis! Tingnan! Ang epekto ng gamot ay darating. Ginamitan ng 3 araw na pampagalit. Kahit na isang kapon na manok pa yan. Kahit na isang guya, kayang-kayang punitin yan. Anong nangyayari? Bakit biglang nagtayo ang balahibo nitong Blood Fiend at hindi na makontrol? Nanginginig ng hindi regular ang mga kalamnan. Hindi ito natural na galit. Mali ang kalagayan ng Blood Fiend. Hindi ito normal na pagiging matapang sa laban. Mali ang kalagayan. Tingnan mong mabuti, Day. Malinaw na ito ang Blood Fiend namin. Na naipit na sa sulok ng iyong kapon na manok. At nagpakita ng masiglang lakas ng laban. Ito ay senyales ng pagkalaso ng gamot sa puso. Anong gamot ang ibinigay mo sa kanya? Ganyan, papatay mo siya. Putang ina, huwag kang mag-akusa dito. Sabihin ko sa'yo, normal lang ang ganitong pag-aaway ng manok, alam mo. Mga kababayan, ang manok sa arena nagpapakita ng kanilang kakayahan. Baka natatakot ka? Nasaan ang tapang mo kanina? Wala na. Ang manok na ito ay talagang baliw na. Anong gagawin natin? Mahal? Kung matalo tayo sa laban na ito, iyan ay 10 bilyon. Blood Fiend, Bilis! gibain mo ang kapong manok. Gibain mo. Binibini. Ang kaalaman mo sa pag-aalaga ng manok ay talagang kulang. Joe Laugui, naglakas loob kang gumamit ng ganitong nakakasira sa puso at malakas na gamot sa manok? Para lang manalo, ang huling prinsipyo mo ay tinalikuran mo? Aray, ang isang stick ng insenso ay mabilis na naubos. Sabi ko, putang ina, ang 10 bilyon mo ay siguradong matatalo. Ingat. Number 4. Number 4. Tumindig ka na. Bilis. Tumindig ka na. Tumindig ka. Bilis. Bumangon ka na. Mahal, anong gagawin natin? Parang hindi na makakabangon si number 4. Yung gamot ng kalaban. Mga 1 quarter pa bago mawala ang epekto. Kailangan kong mag-isip ng paraan at mabilisan. Tatay, tingnan mo! Yung kapon na manok nauubusan na ng lakas, malapit ng matalo. Ahua, tandaan mo, sa paghahangad ng manok, ang pinakamahalaga ay ang pagkilala sa ugali nito. Sa susunod na may ganitong sitwasyon, kung gusto mong pasiglahin ang laban ng kapon na manok, hindi mo na pwedeng gamitin ang karaniwang pamamaraan. Pwede mong subukan ang pamamaraan ng magandang babae. Pamamaraan ng magandang babae? Talagang hindi pala kaya. Ang tindi ng manok na yon, talagang siguradong talo na tayo ngayon. Natalo tayo ng 1 bilyon. Lahat, muntik na maubos ang insenso. Kung ang manok mo ay walang pakikipaglaban, ayon sa patakaran, maaaring hatulan na di tumayo sa hukay direktang magpapatalo. Mahal, anong gagawin natin? Kung matalo tayo sa laban nito, 10 bilyon ang halaga. Libido ito ang pinaka-primitive, pinakamalakas na instinct ng tandang. Kahit nakapon, ang pagnanasa ay hindi mawawala. Numero 4, tingnan mo. Ito lang ang pinakamagandang inahin sa aming baryo. Siya ang bulaklak ng aming baryo. Maraming tandang ang nagliligaw sa kanya. Sa harap niya, hindi ka dapat mawalan ng dignidad ng isang lalaki. 100 taong kakaibang balita.
Pinapakita mo ang kapon na tandang sa isang inahin. Ikaw at ako'y nagpe-perform dito ng buhay na blue film. Kung may reaksyon siya ngayon, sasabihin ko sa'yo, kakain ko ang buong tambak ng dumi ng manok lahat. Pag-aagawan sa kamatayan lang. Mahal, magiging epektibo ba ito? Ang buong manonood nanonood sa atin para pagtawanan. Hindi sapat na maakit lang ang numero 4. Kailangan kong magdagdag pa. Hindi ba mayroon pagkakataon para mag-pause? Ako'y nag-a-apply ng pause. 1 minute pause. Sa gitna. Anong gagawin ng babae? Tingnan mo ang number 4 nating manok, pangsabong pagod na pagod na. Gagawin ko sa iyo ang tradisyonal na masahe para bumalik ang sigla mo. Number 4, hayaan mo akong tulungan kang muling buhay. Tatay, ang manok na ito ngayon ay natamaan sa gitna ng dibdib. Mamamatay na ba ito? Karaniwang tao, alam lang na ang pagpapalakas ng manok pangsabong ay sa pagkain at pagsasanay. Pero ang tunay na dalubhasang tagapagsanay, dapat marunong magligtas. Ngayon, ituturo sa iyo ng tatay mo kung paano gamitin ang pamamaraan ng muling pagbabalik sigla. Para muling buhayin ito, ito ang unang hakbang. Tuktok ng ibong phoenix. Gabayan mo itong huminga ng kusa. May reaksyon na. Pangalawang hakbang, Tulak ng ulap. dahan-dahang itulak pabalik sa lugar ang hangin na natigil sa katawan nito. Pangatlong hakbang, hanapin ang buhay na punto at pag-ugnayin ang buong katawan. Nabuhay tatay, dumilat na ang mga mata niya. Ngayon, ito ang espiritual lakas ay pilit na ginising. Magpapahinga lang ng ilang araw ay gagaling na. Pero kung nasa sabungan ito ang stamina nito, tatagal lang ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, dapat mong tapusin agad ang laban. Kung gumagamit kayo ng masamang paraan, ako rin gagawa ng paraan. Pahinga. May huling 5 segundo. 5-4. Kung ano ang nasira, ayusin. Babaeng hayop. Ang 10 bilyon, talagang matatalo ka. Numero 4 ang oras para sa iyo, 3 minuto lang. Sa loob ng 3 minuto, dapat mong tapusin ang laban. Oras na. Magpapatuloy ang laban. Sige, patayin mo. Oy, Numero 4, tumayo, ulit. Ahwa, ang teknik mo sa masahe napakahusay talaga. Hindi pwede. Kanina, malapit na talaga. ano ba talaga ginawa mo sa kanya? Gumamit lang ako ng ilang tradisyonal na paraan. Kumpara sa ginamit mo sa manok ang espesyal na formula, para maging baliw ang manok ang paraan ko mas tama. Kahit anong ginamit mo, hindi mababaliktad ang resulta ng pagkatalo mo. Shuesha, kunin mo ang buhay nitong kapong manok. Shuesha, patayin mo ang kapong manok para sa akin. Ano ang nangyari sa Shuesha? Hindi na mabukas ang mga mata niya. Hindi ko nakita ang ginawa niya. Numero 4, tandaan mo. Ang lakas niya ngayon ay galing sa gamot. Dapat mong ipitin at dikitan siya. Ubos mo ang huling lakas niya. Hindi posible. Kanina, malapit na manalo ang Shuesha. Bakit ngayon hinahabol siya ng kapong manok? Joe Laugui, hindi mo ba sinabi na siguradong mananalo ang Shuesha? Kung malaman ng boss, natalo tayo ng 10 bilyon, 3 tayong mamamatay. Shuesha, tumayo ka. Hoy, tingnan ninyo, ang insenso. Naubos na. Ano ang pinagtatawanan ninyo? Ang insenso ay naubos na. Talagang natalo kayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Bruha ka. Yung manok na numero 4 kanina, halos patay na talaga yon. Anong panloloko ang ginawa mo? Sabihin mo. Wala lang, gumamit lang ako ng maliit na paraan. Alam mo ba na ang mandaya sa bahawang sabungan ay mapuputulan ng kamay? Mapuputulan ang kamay mo dapat. Kumpara sa pagpapainom mo ng gamot sa manok, maliit na bagay lang ang ginawa ko. Anong pinagsasabi mo? Kung makakapagpainom ka ng gamot sa manok, ako naman, mustasa. Mustasa, maanghang at mabilis kumalat. Kapag pumasok sa mata, pwedeng mamula at sumakit. Pwedeng maging sanhi ng pansamantalang paglabo ng mata. Paano mo nalaman ang lihim na lumang pamamaraan na ito?
Tay, paano kung may mandaya sa sabong para manalo? Anong gagawin ko? Kung may tao na unang sumira ng patakaran, hindi mo na kailangang manatili sa tamang paraan. Maaari kang gumamit ng mga bagay sa paligid para sa iyong manok para tumaas ang tsansa na manalo. Halimbawa itong mustasa. Pagkatapos durugin, ipahid sa ilalim ng pakpak ng manok. Sa laban, habang kumakampay ang pakpak, kumakalat ang pulbos. Maaaring hindi mabuksan ang mga mata ng kalabang manok. Mawawala ito sa direksyon. Lalabag ka sa patakaran. Malinaw na nakasulat ang mga patakaran ninyo. Saan nakasaad na bawal ang mustasa? Una, bawal maglagay ng sandata sa manok. Pangalawa, bawal magpainom ng gamot sa manok. Tanong ko, anong patakaran ang nilabag ko sa paggamit ng mustasa? Tama. Kami. Ay hindi lumabag sa patakaran, di ba? Tama. Hindi lumabag. Ito naman ang pangatlo, ang natalo ay hindi pwedeng umurong sa bayaran. Sige, bayaran na natin. Sa labang ito, ako ang nanalo. 1 bilyon. Anong hinihintay mo? Kunin mo na ang pera. Bilis! May kontrobersya sa laban na ito. Hindi ito dapat bilangin. Anong kontrobersya? Walang kwenta. Malinaw na kami ang nanalo sa laban na ito. Kunin mo na ang pera. Bilis! Ang pera. Hindi ninyo madadala ang pera. Nanalo si Ahua, tapos na usapan. Ang inyong buwangit na sabungan, ayaw pang aminin. Tama, Ahua, huwag kang matakot. Kami ang sasalo sa'yo. Alam ko namang magbabaliktad kayo. Buti na lang marami akong kasamang kababayan para maging saksi. Putang ina mo. Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo, dito, wala kang karapatang magsalita. Lumabas ka na, bilis. Hayop ka, walang hiya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit kayaman ang buwangit na sabungan ninyo. Palang-palay mandaraya at nangaagaw ng pera. Ikaw. Tigilan mo yan. Anong kalokohan yan? Ang reputasyon ng buwangit na sabungan natin ay sinira mo. Pakiusap, huwag kayong magalit. Ang buwangit na sabungan namin ay laging prangkahan at tumatanggap ng pagkatalo ng buong puso. Dahil nanalo ang ating bisita, syempre babayaran namin ayon sa usapan. Mabuti. Kunin mo na ang pera. Pero ang halaga ng perang ito ay napakalaki. Check ang ibabayad ko. Ano sa palagay ninyo? Basta mabayaran ninyo kami. Oo nga pala, pati yung 200 milyon na napanalunan ko sa nakaraang laro. Hindi pwede. Hindi pa lumabas ang resulta ng drug test kung nag-cheat ka. Hindi valid ang resulta ng laban. Ang aking munting manok, may problema ba? Mas alam ninyo kaysa sa akin. Sino ba talaga ang dapat magpa-drug test? Siguro, Zuo Shandiao at Shueisha. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Ang 2 bilyon. Pag lumabas ang resulta, saka na. Kung gusto mo akong paratangan, madali lang maghanap ng dahilan. Ang resulta ng test, kayo rin ang magdedesisyon. Wala rin akong inaasahan na makuha ko ang 2 bilyon. Ganito na lang, bayaran ang utang ng mga taga-baryo sa pusta. Ang natira, bayaran ang utang ng asawa ko. Sige, basta sa susunod, huwag na kayong maglaro. Kapag naglalaro, talo ka. Kapag hindi, panalo ka. Ang bawang cockfighting arena. Maraming paraan para kunin ang pinaghirapan mong pera. Ikaw, okay, nabayaran ang utang, nakuha ang pera, asawa, mga kaibigan, mga kababayan, mga... Mahal. Nanalo talaga tayo ng 1 bilyon. Hindi ba ako nananaginip? Kurutin mo ako. Kurutin mo na ako. Anong ipinagmamalaki mo tapos na ang utang mo sa sugalan? Ang utang mo sa pamilyang ito, sa bahay na lang natin pag-usapan. Sandali po, mahal na bisita. May iba pa po ba kayong sasabihin? Hinahangaan kayo ng aming amo. Sa tingin niya, sa galing ng mata ninyo, sa husay at tapang ninyo, sayang lang kung mag-aalaga lang kayo ng manok sa bundok. Nasasayang ang inyong kakayahan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nais naming anyayahan kayo na maging aming punong technical consultant. 20 milyon ang base salary kada taon, plus 30% ng kabuuang kita. Kapag pumayag kayo, madali lang ang kumita ng higit 1 bilyon kada taon. Mahal. Ang ganda naman ng alok na yan. Diretso na rin ang sasabihin ko. Ang pagsusugal sa sabong ay kasalanan sa Diyos. Ang pera mula sa ganyang trabaho nakakapagpapaikli ng buhay. Marumi sa akin. Mahal na bisita, ang tao'y laging nagsusumikap para umangat. Minsan lang dumating ang pagkakataon. Pag-isipan ninyo pa po. Ang inyong pag-angat ay gawa sa dugo ng tao. Sa bunto ng mga buto, hindi ko kayang tanggapin. Hoy, Shenzhou. Hahayaan mo lang silang umalis?
Dala ang 1 bilyon? Anong kinakabahan ka? Nandito naman ang handang pain. Mahal, 20 milyon ang taunang sahod. Plus komisyon. Hindi natin makikita kahit 10 buhay. Talagang diretsyong tinanggihan mo. Wang Xuan, hindi mo pa ba nakikita? Ang lugar na iyon ay kumakain ng tao nang walang iniwan buto impyerno. Ang mga tinapay na may dugo ng tao. Kapag kinain, matutulog ka pa ba? Si. Pero tayo ay may 10 bilyon. Hindi mauubos kahit 10 buhay. Hahaha. Hindi dapat gamitin ang perang ito. Sa mga susunod na araw, hanapin natin ang mga bawang cockfighting arena na nawalan ng lahat ng ari-arian. Walang kulang, ibalik lahat. Ano? Ibalik. 10 bilyon. Ito. Wang Xuan, ito ay perang hindi tama. Kapag nag-isip ka pa ng masama, mag-ingat sa dustpan, papalo ako sayo. Si. Mahal, ikaw ang Buddha. Ikaw ang masusunod. Ahwa, tulungan mo kami. Ang puhunan namin sa hukay ay nawala na. Sa bawang sabong ang mga hayop na yon sa sabungan, binigyan nila kami ng bitag. Kayong mga ito, bakit kayo sumugal din? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na lugar yon na manloloko? Kasi naman, nakita ka naming ang dali-daling manalo. Nangangati ang puso namin. Inisip naming makikiramdam lang ng swerte mo. Kaya kami ay sumubok lang ng kaunti. Noong una, talagang nanalo kami ng libo-libong piso. Ang mga tao roon ay nag-aalok ng sigarilyo, nag-iigib ng tsaa, pinapayuhan kami. Nadagdagan ng dagdagan ang pusta. Ang resulta, sa huling laro, lahat ay natalo. At nabaon pa kami sa utang ng daan-daang libong piso. Isa na namang panloloko. Bibigyan ka muna ng konting tamis, papayatin, tapos papatayin. Ang modus na yan. Ilang taon na nilang ginagawa. Awa? Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Ang perang ito ay buhay na namin. Tulungan mo kaming manalo pabalik. Oy, asawa ko. Yung tungkol sa pagiging consultant mo para sa amin, ano na ang naiisip mo? Yaoji, nasaan ang asawa ko? Aray, si Boss Wang. Bisita namin dito. Masarap ang pagkain, mahimbing ang tulog. Pero, kung gusto mong buo at ligtas siyang umuwi, kailangan mong pumunta rito ng maayos at pirmahan ang kontratang pang-consultant. Oh, nga pala. Yung mga kababayan na natalo sa sugal, kung papayag ka, pwede nang kalimutan ang lahat ng utang nila. Gusto mong mamatay? Kung may galit ka, dito ka sa akin maglabas. Nandito lang ako sa bawang sabong arena. Naghihintay sa'yo. Tandaan mo, ikaw lang ang dapat pumunta. Mukhang hindi na talaga maiiwasan. Ano na ang gagawin namin? Isang suntok para mapigil ang daan-daan pa. Dahil hindi sila nagpapakatino. Tuloy po kayo. Palabasin mo ang amo mo. May appointment po ba kayo? Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin? Ngayon, narito ako para wasakin ang inyong bawang cockfighting den. Pasensya na, hindi marunong ang mga tauhan ko. Masyadong malakas ang kamay nila. Naabala ka pa, bayaw. Bayaw. Ikaw, sino ka? Anong gusto mo? Ako si Kuya, ng asawa mo, si Jong Ahua. Kaya ayon sa tawagan, dapat tawagin mo akong Manong. Manong. Ang pagpapatawag ko sa iyo ay walang masamang hangarin. Gusto lang kitang pagbigyan ng isang maliit na pabor. Kausapin mo naman ang aking matigas ang ulo na nakababatang kapatid na babae. Kapag pumayag siyang makipagtulungan sa akin, kahit magkano. Matapang ang asawa ko.
Kapag napagpasyahan na niya ang isang bagay, kahit siyam na kalabaw, hindi siya mapipilit. Hindi ko siya mapapakiusapan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang pag-uudyok sa asawa mo na makipagtulungan sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ka nabubuhay. Manong, napakatigas talaga ng ulo ng asawa ko. Siguro, kayo na lang po ang kumausap sa kanya ng direkta. Duwag. Paano niya napili ang isang duwag na tulad mo para maging asawa? Sige, patayin ninyo siya. Ang huling kalahati ng buhay ng nakababatang kapatid kong babae. Ako ang bahala. Tara. Bitawan ninyo ako! Bitawan siya. Cheng-kun, dapat naisip ko na ito noon pa. Ang makapagpatakbo ng bawang sabungan sa ganoong kalupit at walang pusong paraan. Ang makakuha ng tulad ni Zhou Laogui. Bilang tauhan sa iyong masamang gawain. Ikaw lang. Ikaw. Ang taksil na nagtaksil sa iyong guro at pinagmulan. Nakababatang kapatid na babae. Paano mo nasasabi iyan? Ang sabong ay negosyo. Ito ay laro ng mga matatanda. Walang pilitan, kusa ang lahat. Ako ang nagbigay sa mga sugarol ng pagkakataong yumaman sa isang gabi. Ako ang naging tulong para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Talagang wala kang hiya. Gamit ang nakalalasong gamot. Para pilitin ang mga manok na lumaban hanggang kamatayan. Gamit ang panloloko. Para ubusin ang lahat ng ari-arian ng mga sugarol. Pagkidnap, pananakot, walang masamang hindi mo ginawa. Ito ba ang itinuro ng aking ama? Sa iyo tungkol sa sabong? Huwag mong banggitin sa akin ang matandang iyon. Anong katarantaduhan na dalisay na hangarin? Anong sabong para pigilan ang pagsusugal? Dinala niya kami na parang mga pulubi upang hamunin ang iba't ibang sabungan. Ano ang mapapala namin kung manalo? Isasara lang ang ilang sabungan. Makakaligtas ba iyon sa mga sugarol na bulok na ang kaluluwa? Ang iyong ama ay isang sugarol din. Noong araw, ang iyong pamilya ay dahil din sa sabong na nasira at nawasak. Naawa ang aking ama sa iyo dahil wala kang tahanan. Kaya kanya tinanggap bilang estudyante. Ngayon, mukhang malaking pagkakamali iyon. Dahil mahirap ako noon, kaya kailangan kong samantalahin lahat ng pagkakataon para umangat. Ngunit ang iyong ama, napakatanga. Malinaw naman na may kakaibang kakayahan siya sa sabong. Maaari siyang maging napakayaman, iginalang, pero pinili niyang maging mapagmataas, kumapit sa nakakatawang, daangang katarungan, at namuhay ng lubos na karalitaan. Hindi niya itinuro sa akin ang tunay na kaalaman. Palagi niyang sinasabi na masama ang aking intensyon. Kahit hindi niya ako tinulungan, kaya ko pa rin umasenso. Cheng-kun, hindi ka karapat-dapat maging estudyante ng aking ama. Ngunit nagtagumpay ako. Itinatag ko ang aking imperyo sa sabong. Ngayon, lahat ay dapat tumingala sa akin. Kasama ka. Aking minamahal na nakababatang kapatid na babae. Kaya ikaw, dahil lang sa aking ama, ayaw kang hayaang mahulog sa masamang landas. Noong 15 taon na ang nakalipas. Kasalanan niya yan. Wala akong kasalanan. Ginoong Jong, kayo ang pinakamahusay sa larangan natin. Basta kayo lang ang magpatawad sa akin ngayon at makipagtulungan sa akin. Sisiguraduhin kong kayo ay araw-araw ay malaking kita. Ang dalawa ninyong minamahal na estudyante ay magiging taong may mataas na katayuan. Guro, ang perang ito ay sapat na para sa atin sa habang buhay. Ang perang may bahid ng dugo. Marumi para sa akin. Jongming, Huwag kang magpakapalagay. Sa mundong ito, makakain ba ang pagiging matino? Guro, pwede muna tayong pumayag sa kanya kapag tayo'y may pera na? Anong mabuting gawa ba ang hindi natin magagawa? Bakit pa? walang hiya. Itinuro ko sa iyo ang sabong para matuto kang kumilala ng tama at mali at magkaroon ng takot sa Diyos, hindi para maging kasangkapan ng impyerno ng sugalan. Ang ating orihinal na layunin ay gamitin ang sabong para pigilan ang sugal, hindi ang mahumaling sa sugal. Tingnan mo ang iyong mga mata ngayon. Anong pinagkaiba mo? Sa mga sakim na sugarol? So, nakikita mo na sa paningin ng guro mo ang iyong kinabukasan ay hindi kasing halaga ng kanyang mga walang kwentang prinsipyo. Makaluma. Zhou Laogui, walang saysay ang pag-uusap.
Ang sabungan, kailangan mong isara. Ang pera kailangan mong ibalik. Kung hindi, Papa. Anong nangyari, Papa? Papa. Gulo. Paalam na. Simula ngayon. Ako ang santo ng sabong, ang tanging tagapagmana. Ahua. Tumakbo ka. Hindi. Dadala kita sa ospital, maghanap tayo ng doktor. Ahua. Huwag kang mahuli sa kanila. Huwag mo na ulit subukan ang sabong. Tulad ng ordinaryong tao, mabuhay ng maayos. Mabuhay. Bilis, makipagtulungan ka sa akin. Sisiguraduhin kong ang iyong bawal na sabong arena ay magiging parang pera machine. Siya. Ang tapang. Ang tuso. Gusto ko ng ganyang klase. Ng taong matalino tulad mo. Mabuting pakikipagtulungan. Ikaw nga ang pumatay sa tatay ko. Pinatay mo ang ama ni Ahua. Pinilit niya ako. Nasa harap na niya ang gintong bundok pero namalimos pa rin siya at hinadlangan pa ang aking kita. Junior, kung matalino ka, ibigay mo sa akin ang sikretong paraan ng panalo na itinuro sa iyo ng tatay mo. Ibigay mo. Ang sikretong paraan ng panalo ng tatay ko ay matagal nang sinabi sa'yo. Magkaroon ng mabuting intensyon. Gamitin ang laban para pigilan ang sugal. Ang tulad mong masamang tao na pumatay sa guro para sa sariling kapakanan ay hindi kailanman matututo nito. Ang daldal mo, kawangis na kawangis ng tatay mo. Gusto mong mamatay? Kung ayaw mong ibigay. Siya. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ahua! Ahua! Tulungan mo ako! Gusto mo bang pakawalan ko siya? Siya. Pwede akong makipagpusta sa'yo, pero dapat ayusin mo. Kapag ako ang nanalo, ipapahayag mo ang lahat ng krimen mo. Isara mo lahat ng kasino. Habang buhay. Huwag ka na muling magsugal. Ang lakas ng loob mo, pero kailangan mo munang manalo. Kapag ikaw ang natalo, magiging aso mo ako. Isang asong sunod-sunuran. Mga tauhan, ilabas ang manok ko para sa sabong. Ang manok na ito ay tinatawag na tyrant. Galing ito sa timog, sa pinakamadugo na pabrika ng sabong sa ilalim. Mula sa paglabas sa itlog, kasama na ito ng mga ahas at malalaking aso sa kulungan, kumain ng hilaw na karne, uminom ng dugo ng hayop. Ang bawat peklat sa katawan niya ay medalya ng isang labanan para mabuhay. Dahil sa aming espesyal na pagsasanay, sa 1,000 walang limitasyong labanan, walang kalaban na nakaligtas. Narinig ko na ang manok na ito. Kakalaban lang niya. Sa Black Cage sa border. Ang dating. Hari ng sabong ng Saigon, ginutay-gutay niya. Hindi ito manok. Ito ay demonyo. Demonyo talaga. Ang diwa ng sabong ay nasa talino. Hindi sa pagiging hayop. Lumabas. Black King Kong. Black King Kong na manok ng sabong. Paano nabuhay pa ito? Hindi ito ang isa noong nakaraang 15 taon. Ito ang direktang anak ng Black King Kong. Sa loob ng 15 taon, 4 na henerasyon ng pagpili, nabuhay muli ang karisma ng mga ninuno. Nagpapanggap lang. Kahit maganda ang lahi, ito lang ay manok na hindi dumaan sa madugong pagsubok. Gigutay-gutay ng tyrant ang bawat buto niya. Naghawak ng manok ang dalawa. Pumasok sa hukay. Inihagis ang manok. Ang ganda. Tyrant. Gumamit ng nakamamatay na pagkandado ng katawan. Ingat, itim na King Kong. Itim na King Kong. Ingat sa mga kuko niya.
Tinuka ang mata niya. Gusto manalo? Hindi ganon kadali. Cheng Kun, naglagay ka ng hidden blade sa manok. Young apprentice, ang rules ng sabong, ang mahihina lang ang sumusunod sa kanila. Ang tunay na winner. Ang result lang ang importante. Master Kun, tignan mo. Ito ang ginawa ng expert na twisting blade. Sa ibabaw ng blade, may blood-dissolving powder. Ginawa ko gamit ang 3 poisonous herbs. Lihim na resipe. Kapag nakadikit ang dugo, masakit hanggang buto. Kahit Diyos, hindi makakatayo. Ha ha ha. Magaling. Kahit gaano kagaling ang manok ni Jong Ahua, kahit supernatural ang skills, sa harap ng absolute cheating technique, walang silbi. Ngayon, hindi siya makakatakas. Nakita mo, young apprentice? Ito ang wisdom. Ito ang dahilan ng tatay mong matigas ang ulo. Hindi siya makakatalo sa akin. Walang hiya ka, bastos ka. Wala kang limitasyon. Ngayon, ikaw at ang manok mo, mananatili dito, tyrant. Gutayin mo gamit ang blade. Paano niya nakaligtas ng walang sugat? Ano, nagulat ka? Tatay, kung may tao na hindi sumusunod sa rules at naglagay ng hidden blade sa manok na panabong, sa isang paghagis ng blade ang manok ay mamamatay agad. Paano ko ito maiiwasan? Huwag maging kampante sa mga tao. Bago ang laban, dapat kang maging handa sa lahat. Tatay, tuturuan ko kayo ng isang trick. Ang black lacquer na ito ay pahid sa mga mahina bahagi ng manok. Black lacquer? Ito ay gawa sa natural lacquer hinalo sa pine smoke. Kapag ipinahid sa manok, pagkatuyo magkakaroon ng layer ng matibay na baluti. Matigas na parang bakal. Hindi ma-penetrate ng blade. Naintindihan ko. Huwag magkaroon ng masamang hangarin. Huwag maging kampante sa mga tao. Kahit naglagay ka ng hidden blade sa manok mo, hindi mo masusugatan ang manok ko kahit kunting bahagi. Mukhang, nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Itim na King Kong. Ilabas mo ang ultimate skill mo. Baril na pangpigil ng lalamunan. Nanalo kami. Cheng Kun, talo ka na. Hayop ka. Tumayo ka nga. Ang laki ng ginastos ko. Tumayo ka. Cheng Kun, may kaluluwa ang lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng pilitin. Tumahimik ka nga. Malaki ang ginastos ko sa hayop na to. Ang laki ng ginastos ko. Kaya dapat maglingkod ito sa akin. Tumayo ka. Cheng Kun, tigilan mo yan. Nagpakamatay naman ito para sa'yo. Magkaroon ka naman ng konting respeto. Kalokohan. Hayop lang to. Kung papatayin o huhuthutan, ako ang masusunod. Sir, May pinatay! May pinatay ang sabong! Nagdala ka ng sarili mong kapahamakan. ikaw ang tumawag ng pulis? Akala mo ba isa lang ang dala kong manok? Nandito ang ebidensya laban sa inyong bawang sabungan sa pagpatay sa tatay ko. Wala sa inyo ang makakatakas. Lahat, kamay sa ulo. Lumuhad kayo. Dalhin na. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Ako, Mamaya, sumama ka sa kin sa presinto para magbigay ng salaysay. ito ang ebidensya. Isinara ang bawang sabungan. Si Zhou Laogui at ang kanyang mga kasabwat dahil sa pagpapatakbo ng sugalan, pananakit, at ilegal na pagpapayaman, at iba pang mga kasalanan, sila'y hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo.